Bakit? May nakita nyo bang may ninakaw ang mga Marcos? Sila nga ang ninakawan. Sa kwento mo? Ito gusto nyo malaman. Kung ang Marcos magnanakaw, magkano pera ng Pilipinas nung naging presidente si Marcos? Pakisagot. Yeah? Yung mga alahas nga ni Imelda, hindi nga nila alam saan galing eh. Bakit? Ang Pilipinas ba may mga ganong alahas noon? Wala, di ba? May mahuhukay ka bang? May mahuhukay ka ba na singmahal ng buhay mo bawat isang diamante? Hindi nag-iisip. Yeah? Bakit? Sa tingin niya sino nagsuot? Chris Aquino. Sabi ko sa inyo, kung magnanakaw ang mga Marcos, bakit hindi nyo ma-estimate? Ipaliwanag mo ulit kung bakit may ganon. Diba? Ganito yan. Kung magnanakaw ang mga Marcos, bakit hindi nyo ma-estimate kung magkano ang ninakaw nila? Sabi ni Maria Teresa Risa, mayaman ng mga Marcos. Sila nagpayaman sa Pilipinas. Sa totoo lang tama. Dapat tayo mayaman. Bakit? Lahat ng university gawa ng Marcos yan. Galing man sa pera ng tax ng bayan, pero Marcos ang may isip niyan. Lahat ng hospital gawa ng mga Marcos yan. Kahit pera ng Pilipinas yan, nasa isip pa rin ng mga Marcos yan. Bakit? Nung naging presidente si Duterte, may napatayo bang hospital? May napatayo bang university? Court. Dumami palalo ang mga estudyanteng galit sa kanya. Di ba? Yung dinadaanan nyo. Yung kalsadang dinadaanan nyo, yung mga tren na sinasakyan ninyo, isip ng Marcos yan. Ba? Baligtad ang utak. Mas baligtad ang utak mo, Leopold, tanga. Bakit? Si Duterte ba ni minsan nakapagpatayo ng ospital? Bobo mo. Ipalo, subscribe mo na lang ako sa YouTube. Tanggapin nyo na lang kasi. Di ba? Ang Malacanang dating tubig. Sabi ni ginagawa Henry, yung pati pa ni airport Marcos. Marcos. Di ba? Bakit si Duterte nakapagpagawa ng Malacanang? Wala. Nakapagpagawa sa bahay sa Davao. Yun yung totoo. Kahit sabihin nyo magnanakaw si Marcos, pero lahat ng pinag-aralan ninyo, lahat ng dinadaanan ninyo, lahat ng pinapagamutan ninyo, gawa ng Marcos yan. Ni utot ni Duterte, walang naipatayo. Kung meron mang naipatayo, ang mahal, haligi lang. Di ba? Meron ka palang backup, sabi Ate Cristina. Yes! Ay, mo, backup ka rin dyan. Kayo bira ng bira kay BBM na Pero magnanakaw. sabi ni Clifford, Tapos si Sara ang inimbestigahan. Paano yun? Sabi ni Clifford, naambulan kayo sa nakaw. At least sa ambulan kami, si Sarah hindi nagpa-ambon. Hindi namimigay. At least bumalik sa amin. Kano ba nanakaw ni Sarah, friend? Hindi ko nga alam magkano eh. Ayaw nga niya sabihin eh. Kahit pa kape, wala, no? Clifford, napakatanga mo talaga. Bobo talaga yan. Tanggol kayo ng tanggol kay Sara. Tanggol ka ng tanggol, Hindi nyo rin naman alam. Pati si Sara hindi nga sinasabi totoo. Location mo, di ako true. Tanga ka. Manghula ka na ng bobo. Di ba? Hindi ka naman sikat. Hindi ka naman sikat para kitain namin. Ano Wala, ka? may Bowel? May 100 followers ka ba? Para kitain ka namin. Sabi ni Clifford, di ba sabi mo na sa mga vlogger, aba malay ko magkano budget nila. Tanga talaga ni Ah. Gago talaga. Pero alam ko sa nag-rally, 500, may tao sa 200. Ayan, tanggol kayo ng tanggol kay Sabi BBM, ni, tulunggis ni kayo. Chinese Kim Pamtara. Hi B, lagi kitang pinapanood. Sabi ni Coke. God bless you, bitch. 1.2 billion ninakaw ni Sara. Naku, ewan ko, ba't ganyan yan? Alam mo sa totoo lang, kung gusto nyong yumaman, magtrabaho kayong ayos, huwag kayong magnakaw. 612 billion. Sabi ni Mr. Romualdez, nakaraan fentanyl, di niya alam parang salompas yun. Ngayon, pingsan daw, advisor pa. Huli again, research mo na bago ko sabi. Alam mo, Tamba, ganito yan. Ang fentanyl, kung parang salonpas yan, bakit ini-inject? Ang salonpas, dinidikit. Baka pagdating sa'yo, ang fentanyl, iniinom. Bobo. Alam mo, sa totoo lang, huwag na kasi kayong sumagot sa akin. Hindi kayo mananalo. Live ko to eh. Bakit galit ka, hindi ka naman inaano ng Duterte? Tanggapin nyo na lang na malakas ang Duterte at maraming nagmamahal ng taong bayan. 32 million ngayon nadagdagan pa. Sabi ni Joy Meras,
Joy Meras, kung 32 million na dagdagan pa, mismong Iglesia ni Cristo ayaw na nga eh. Sabihin natin ng Iglesia ni Cristo, 7 million sila, ayaw na kay Sara. Kasi kung gusto pa kay Sara, edi nag-rally dapat sila. Ayaw na nga nila mag-rally. Oh, 32 million, mayroong 7. Ang tigas ng buo ng Clifford. 25 na lang. Oh. Gusto makipagkita. Tapos sasabihin mo, nadagdagan pa. Tigilan nyo nga kami. Utang ina, ang gusto ni ano, ipuntahan pa sa Guadalupe. Pag side ng mga Duterte ha. Oo, puro lang kay adik dyan. O sabi ni Edita, knowledge mo saan galing? Bakit ko sasabihin sa'yo? Si Sara nga hindi sinabi kung saan dinala ang pera eh. Kaya, Sabi ni Jennifer Lomiba, 1.8 M populasyon ng Davao pero bakit 100 lang support? hindi, 100 lang naman talaga. Tingnan mo, 32 million na kapag panalo daw kay BBM na supporter ni Sara. Pero yung nagrally sa EDSA hindi umabot 1,000. Nasaan yung 32? Diba? Chicheria din. Mga chichirya, mga peking pangalan. Chicheria din siguro. Kaya siguro nanalo. Tambay to kasi ganyan magsalita. Okay lang, ako tanggap ko na, squatter ako, tambay ako. Si Sara nga, professional di umano, pero ang pangit ng ugali. Di ba? Tignan mo mga Duterte, mga abogado daw sila. Nanununtok ng sheriff. Di ba? Nagmumura live. Vice President ka na niyan, ha? Pinag-aralan ka. May pinag-aralan ka na, ha? Pero nagmumura kang buha ka ng ina mo. Di ba? Nangahamon ka pa. Di ba? Kaka-monetize ko lang, parang gusto ko magpalit ng content tulad nito content. Magpalit ka na ng content, murahin mo si Sara, dadami followers mo. Nawala ka sa akin. Kasi alam mo sa totoo lang, kung matalino ang mga Duterte, bakit nila kakalabanin presidente? Barangay chairman nga, pagkakalabanin ng kagawad, walang magawa eh. Presidente pa. Diba? Mag-antay na lang kasi sila matapos termino ni Bongbong. Tsaka sila bumalik. Diba? Pero sa ngayon, sa 1,000 supporter ni Duterte, 3 na lang naniniwala sa kanya. Yun yung mga tanga-tanga bobo na supporter. Sabi ni Rinante, utang inang mga Duterte nila. Pagmumurahin nyo na yan. Diba? Bakit? Pag pinatay kayo, at least alam nyo na killer sila. Diba? Diba Ma'am Isabel Price? Kamukha ako ni Charis pero hindi ako kamukha ni Sara na kawatan. Diba? Kasi ang sabi ng nanay ko, di bali nang magutom ka, wag ka lang magnakaw. Diba? Nakakahiya po yun. Bata pa lang, tinuturuan ka na ng magulang mo. Di bali nang magutom ka, manghingi ka, wag ka magnakaw. Pero si Sara, pera ng taong bayan, bayad na tax ng taong bayan, ninakaw niya. Sabi naman Diba? ni Dines, correct sir, pag di kinaya ng mga DD isang issue, personal life. Nila. Diba? Naranasan ko na yan, mga DDS, lahat ng post ko sa FB, pinasok nila. Tapos nakalock profile yung mga nalalait na diba? Ganyan yan. Ang tatapang dito, napapantaan ako, pupuntahan ako, pero mga walang pangalan. Diba? Ganon yan. Kaya sa totoo lang, kayo mga DDS, kung meron kayong mga anak na minor de edad na babae, palaigit nyo na. Kasi pag lumaki yan, mabuntis, dadami kayo. Di ba? Si ate umalis, maka-DDS yata yun. Sabi ni Kenry, okay lang maging matakaw, wag lang maging magnanakaw. Yes, totoo yan. Ako matakaw talaga ako. Sabi ni PS Vlog, nakinapang ka sa nakaw ni Bongbong Marcos, di magnanakaw ka na din, sabi niya.